Isa sa mga pinakakinatatakutan na pangyayari sa ating mundo ngayon ay ang kamatayan. Maraming tao ang takot mamatay. Para sa mga hindi mananampalataya o hindi kumikilala sa Diyos, ang kamatayan ang pinaka-disaster sa buhay ng tao. Kahit gaano ka man kayaman, sapagkat ang kamatayan ay walang pinipiling edad, walang pinipiling tao o walang pinipiling estado sa buhay. Mayaman ka man o mahirap, darating ang kamatayan sa ating buhay. At kadalasan ng tao ay takot mamatay, at maaaring klinik mong itong video na to dahil posibleng takot ka ring mamatay. Pero titingnan po natin ngayon sa video na to sa Biblia kung ano nga ba ang kamatayan para sa mga mananampalataya o yung mga taong na kay Kristo na. Dapat nga bang katakutan ang kamatayan? Ano ba dapat yung nasa mindset ng tao kapag dumating yung kamatayan? Yan yung pag-uusapan natin sa video na to. Hi! Ako nga pala si Juanito Arbiol at gumagawa ako ng mga Bible-based videos, at kung gusto mo nga yung ganong klaseng content, feel free to subscribe. Ngayon sa video na to, tatalakayan nga natin kung ano nga ba ang kamatayan para sa mga taong na kay Kristo na, or ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi dapat natin katakutan yung kamatayan. Pakatandaan po natin na ang kamatayan ay isa po itong normal na pangyayari. Pero ano nga ba ang kamatayan para sa mga mananampalataya? Sabi po sa Biblia, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Ayon po sa Biblia na precious daw sa mata ng Panginoon yung death ng mga saints. Now, ano nga ba itong word na precious? Ang salitang precious po, ang ibig pong sabihin nito, great price or valuable. At yung saints naman, ito yung mga taong justified o forgiven sa mata ng Diyos. Ngayon, ano nga ba ang kamatayan para sa mga saints o sa mga justified? Number 1, death is an exit and an entrance of life. Means to say, death is an exit for this life and an entrance for the next life. Ito po ay normal na pangyayari sapagkat yung death po, ito po yung exit sa ating buhay dito sa mundo, at ito naman yung entrance sa ating next life kung saan po tayo pupunta, sapagkat meron pong life after death. Hindi po ito yung final destination natin. Hindi po ito yung final home natin, sapagkat meron pong dalawang destination na sinabi sa Biblia. What is death for believer? Number 2 is death is meeting with the Lord. Sabi po sa Biblia, for whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. Para po sa mga mananampalataya sa Panginoon, ang kamatayan po, ito po yung way or means upang makita po natin or makasama natin ang Panginoon. Kung takot kang mamatay at gusto mong pumunta sa langit, paano ka makapuntang langit kung hindi ka muna mamamatay? Kasi po, kailangan po munang mamatay bago makapunta sa langit. So kung takot kang mamatay, paano ka makapunta sa langit? Kaya ngayon pa lang dapat handa ka at alam mong hindi dapat kinatatakutan yung kamatayan, sapagkat yun nga nasabi ko na hindi ka makapupunta sa langit unless kung mamamatay ka muna. Hindi mo makakasama yung Panginoon unless kung mamamatay ka muna. Ano nga ba ang kamatayan para sa mga mananampalataya? Pangatlo, death is a blessing. Para po sa mga ligtas na sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang kamatayan po ay isang blessing. Napakalaking blessing ito para sa mga taong na kay Kristo Jesus. Sapagkat ayon sa Biblia kay Apostol Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain. Sabi ni Paul, to die is gain. Ibig sabihin, para kay Paul as a believer, gain yung death. It's a big blessings para sa mga hindi ligtas, para sa mga hindi man totoong mananampalataya, para sa mga tao na mundo lang yung iniisip, para sa mga nagdi-deny kay Kristo. Ang kamatayan ay isang tragedy. Pero sa tunay na Christian, death is a blessing. Paano naging blessing yung death? Sapagkat kung ang tao ay ligtas at namatay, makakasama na niya ang Panginoon, wherein according pa sa Revelation, wala nang tears,
wala ng death, wala ng COVID, wala ng problema, wala ng tragedy. Love, peace lang yung nandun. Kaya ito po ay blessing para sa mga Christian, blessing para sa mga ligtas, blessing sa mga totoong na kay Kristo Jesus. For me, to live is Christ and to die is gain. Napakasarap i-memorize ng verse na yan kung totoo kang na kay Kristo at totoo kang namuhay ayon sa kalooban ni Kristo Jesus. Yun po yung death para sa mga totoong ligtas. It's a blessing. What is death? Ano nga ba ang death para sa mga ligtas, para sa mga mananampalataya? Number 1, it is an exit and an entrance of life. Number 2, death is meeting with the Lord. Number 3, death is a blessing. And last, number 4, death is a defeated foe. Ito po ay mababasa sa Biblia. Sabi dito, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Para po sa mga mananampalataya, ang death po, isa po yung defeated foe. Talo po siya sapagkat natalo na ng Panginoong Diyos ang death. When Christ Jesus rose from the grave, He defeated the death. Kaya sabi sa Biblia, whosoever believeth in Him should not be perished but have everlasting life, sapagkat natalo na ng Panginoong Jesus ang death which is caused by sin. Kaya ayon sa Biblia sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Napakasarap po pakinggan para sa mga totoong na kay Kristo, para sa mga totoong ligtas. Ang death is a defeated foe. Talunan. Kaya kung ikaw takot ka pang mamatay, baka hindi ka pa totoong na kay Kristo, baka hindi ka pa totoong ligtas, baka wala ka pang kasiguraduhan sa iyong kaligtasan. Kasi sa Biblia, death is a defeated foe. For me to live is Christ and to die is gain. Ngayon, paano nga ba natin i-apply itong verse na to? Paano nga ba natin masasabi na yung death is gain? Masasabi natin na for me to live is Christ and to die is gain kung, number 1, we can say to die is gain if number 1, our life is entrusted to God. Kung nasa Panginoon na po yung ating buhay, masasabi po nating to die is gain. Number 2, we can say to die is gain if as a Christian, we use our life for the glory of the Lord. Ginamit po natin yung life natin sa tama, ayon po sa perfect will ni Lord. Masasabi natin to die is gain kung namuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. And pangatlo, we can say that to die is gain if a soul is really saved by Christ. Masasabi mong death is gain kung totoo kong ligtas. Ngayon kapatid, may mahalaga akong tanong. If you die today, kung mamamatay ka ngayon mismo, are you 100% sure that you are going to heaven? Sigurado ka na ba na sa langit yung papuntahan mo? Kung hindi pa, simple lang po maligtas kaibigan. It is only by grace alone, without works. Sa pamamagitan lang po ito ng biyaya ng Panginoong Diyos. Sabi po sa Biblia, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ibig sabihin po, biyaya lang po ng Diyos ang kaligtasan. Ibig pong sabihin, hindi po makakapagligtas yung ating works. Ano po itong mga works na to? Ito po yung mga ginagawa natin tulad ng pagsisimba, water baptism, church membership, obedience, o kahit anong ginawa natin na mabuti, hindi po yan makakapagligtas. Because makakapagligtas yan, then Christ's death is in vain. Wala pong kabuluhan. Useless yung death ni Christ kung maliligtas tayo ng ating performance. So ano nga ba kaibigan ang dapat gawin para masabi nating to die is gain? Kailangan mo pong maligtas. At paano nga ba maligtas ayon sa Biblia? Una, kailangan mo lang i-acknowledge na ikaw ay makasalanan. Sapagkat ayon sa Biblia, as it is written, there is none righteous, no, not one. Wala pong matuwid sa panginingin ng Diyos. Sapagkat ayon pa rin sa Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat po tayo ay nangagkasala at hindi po tayo nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun po ang dahilan kung bakit hindi po tayo makakapagligtas. At pangalawa po, kailangan mong sumampalataya sa Panginoong Yesus. You need to trust, you need to give your full trust on the Savior. Kung may sakit ka, hindi ka dapat pumunta sa mekaniko sapagkat hindi ka niya matutulungan.
Kung kailangan mo ng learnings, dapat yung lapitan mo is yung teacher o yung may knowledge, hindi po mga basurero. Kung need mo magpaayos ng yung sasakyan, huwag kang pumunta sa doktor, pumunta ka sa mekaniko. At kung gusto mo maligtas, pumunta ka sa tagapagligtas. Sumampalataya ka sa Kanya at sampalatayan mo yung death, burial, and resurrection niya. At doon, sabi sa Biblia, maliligtas ka. At doon mo masasabi na to die is gain. Ikaw ba ay nananampalataya sa Panginoon ngayon? Ikaw ba ay nagtitiwala sa Kanyang nagawa doon sa cross 2,000 years ago? Ang huli mong gagawin ay ayon sa Biblia, kailangan mo itong sabihin sa Diyos. Kasi sabi ng Biblia, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Sabihin mo sa Kanya na ikaw ay mananampalataya sa Kanya. At kung hindi mo alam kung paano ito sabihin, tutulungan kita. Follow these words. Sabihin mo lang at i-pray mo lang itong prayer na to. Isipin mo lang yung prayer na to ay sa iyo. At i-pray mo to kung saan ka man ngayon with your heart. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sapagkat mahal niyo ko. Salamat sa Panginoong Hesus na namatay, inilibing, at muling nabuhay, alang-alang sa aking kaligtasan. Ako po ay nagtitiwala sa Kaniyang dugo na makapagliligtas sa akin, hindi po ang aking mabubuting gawa. Iligtas mo po ako sa impyerno. Maraming salamat sa kaligtasan mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. For me to live is Christ and to die is gain. Kung totoo kang ligtas at kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus, ayon sa Biblia, isa ka ng anak niya. Ito lang ang masasabi ko sa iyo. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Kaya hindi mo nakatatakutan yung death kung totoo kang na kay Kristo Jesus, kung totoo kang ligtas. Kung tinanggap mo siya, ayon sa Biblia, isa ka ng anak ng Diyos at walang anak ng Diyos ang mapapahamak sa impyerno. Kung tinanggap mo ngayon ang Panginoong Jesus, please drop it in the comment section. At kung isa kang Christian at umabot ka sa point na to, I would like to say thank you so much for watching. And may ginawa kong playlist, baka magustuhan mo, about gospel series. Kung gusto mong manood, just click here. And yeah, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, feel free to subscribe. And we value our friendship here in Vlogify God. And thank you so much for watching. May God bless you.